Eto na naman tayo. May trahedya. Tapos ang unang reflex ng tao sa balita o sa social media ay maghanap ng pinakamadaling sisihin. Kasalanan ng video games yan dahil yan sa mga kanta ng foreign bands. Ipasara ang mga shooting range. O kaya as usual, yung dating presidente o current na presidente. Ang paghahanap ng sisisihin sa labas ay pagtakas natin sa katotohanan na ang unang depensa ng bata ay dapat nagsisimula sa paaralan o sa bahay. Ang tunay na may kulang, ang sistema ng edukasyon natin. Isipin nyo ang daling sabihing dapat iban ng violent games at pag naban na ang violent games, parang may nagawa ka na bilang magulang o bilang opisyal. Tapos ang trabaho mo. Pero may hirap gawin yung mag-invest ng time at edukasyon na magturo sa bata kung paano humandle ng emosyon. Yung ika nilang emotional intelligence. Heto ang kwento ng karaniwang eskwelahan. Pagpasok ng bata, tuturo ko paano i-solve ang X at Y para maging Z. Tuturuan kung anong taon naging presidente si ganito ganyan. Pero kapag ang bata ay binubuli na sa sulok, kapag nararamdaman na niyang may hindi tama sa paligid niya, o kapag unti-unti nang nadudurog ang mental health niya, anong tinuturo ng sistema? Wala. Ganyan natin pinalaki ang mga bata. Hinahayaan nating maipon ang galit at takot at kapag sumabog, para kang nagtanim ng cactus at naiinis ka, nagagalit ka, pag tumubong matinik. Ang edukasyon na hindi lang para mag-produce ng mga taong marunong magbasa para magkatrabaho. Ang edukasyon ay dapat nagtatayo ng karakter. Dapat tinuturo ng bata kung kailan at paano magsalita kapag agrabyado ka na. At kung paano rumispondo ang mga guro ng may tunay na solusyon. At hindi yung gagawin lang mag-shake hands, magbate sa principal's office. Hindi barel, hindi kanta, hindi laro ang nagtutulak sa tao sa sukdulan. Ang nagtutulak sa tao doon ay yung pakiramdam na mag-isa siya, na wala nakikinig sa kanya at walang institusyon pwede magtanggol sa kanya.